Magandang araw, ako si Sir Dave Escala at guro sa Santa Cruz Institute. Okay, natapos na natin ang ating lesson 1 sa chapter 2 na freedom and morality. Ngayon naman idadako tayo sa culture and morality. Okay, today we will explore two important perspectives on culture and morality: the anthropologist's view and the philosopher's view. Okay. Philosophers insist about the rational foundation of ethics. Anthropologists talks about the interaction between moral ideas and social institutions. Unahin natin yung anthropologist's view. Sa larangan ng antropolohiya, ang moralidad ay nakikita bilang bahagi ng mas malawak na sistema ng kultura. Ibig sabihin, para sa mga anthropologist, ang moralidad ay resulta ng pakipag-ugnayan ng tao sa kanilang lipunan at mga institusyon. Halimbawa, ang mga kaugalian at tradisyon na sinusunod natin ay bunga ng mga naipong paniniwala at kasanayan sa ating community. Ang moralidad para sa kanila ay maaaring mag-iba-iba depende sa konteksto ng kultura. Kaya kung ano ang tinuturing na tama o mali sa isang lipunan ay maaaring iba sa ibang lipunan. In short, anthropologists are interested in how moral norms are shaped by the social and cultural context in which they develop. They study how these norms function within different societies, focusing on how they are practiced and maintained through social institutions like family, religion, and governance. Okay, doon naman tayo sa philosopher's view. Yung mga philosophies o ang mga pilosopo ay may ibang pamamaraan sa pagtingin ng moralidad. Para sa kanila, ang etika ay may batayan na mas matibay kaysa sa simpleng kaugalian o tradisyon. Naniniwala sila na ang moralidad ay nakasalalay sa rational na batayan. Ibig sabihin, ito ay may lohikal na pundasyon na maaaring maunawaan at maipaliwanag ng hindi nakadepende sa partikular na kultura. Ang mga pilosopo ay nagsusumikap na tuklasin ang mga universal na prinsipyo na maaaring magamit sa lahat ng tao anuman ang kanilang kultura na pinagmulan. For example, philosophers might argue that certain ethical principles like justice or honesty are universally valid. Regardless of cultural differences, they insist that these principles are grounded in reason and can be understood through logical analysis and critical thinking. The anthropologist looks how moral beliefs are shaped by culture and social institutions, while the philosophers searches for universal moral truths that can stand on a rational foundation. Both perspectives are important in understanding the complex nature of ethics, as they offer different but complementary insights into why we act the way we do and how we determine what is right and wrong. Okay, what is culture? Mahalagang maunawaan natin sa ethics kung ano nga bang ibig sabihin ng culture o kultura, dahil malaking epekto ito sa ating pananaw, sa ating asal at sa ating pagdedesisyon. Okay. Sabi, culture is derived from the Latin word cultura or cultus, which means care or cultivation. So pag sinabi natin culture o kultura, tumutukoy ito sa mga bagay na pinapanday o inaalagaan natin sa ating buhay. Parang isang halaman, kapag tinanim at inalagaan, ito'y lumalago. Ganon din yung ating kultura. Ito yung kabuuan ng mga paniniwala, tradisyon at mga kaugalian na naipapasa natin mula sa isang generation patungo sa susunod na generation. For example,
ang ating tradition or yung mga kasabihan, mga pamamaraan ng pakikisalamuha, pati na rin yung ating wika, ay bahagi ng ating kultura. These aspects of culture shapes how we think, act, and interact with others. Kaya naman, mahalaga sa ethics na nauunawaan natin yung kultura dahil ito yung foundation ng ating moralidad at pagtingin sa tama o mali. So when we study ethics, we have to consider the culture we belong to be, we belong and the cultures of others. Bakit? Dahil kung ano ang tama at mali para sa atin ay maaaring iba sa pananaw ng ibang kultura. Kaya nga understanding culture helps us to be more open-minded, respectful, and ethical in dealing with others. So, para paiksiin, culture is like the soil that nurtures our values, beliefs, and practices. Ito yung nagbibigay daan upang maipasa natin ang mga mahalagang aspeto ng ating pagkatao sa mga susunod na generation. Understanding culture is the key to understanding ourselves and others, which is crucial in the study of ethics. Okay. Culture as cultivation implies that every human being is a potential member of his own social group. He is endowed and with certain innate qualities to make use. Okay. Now, when we say that culture is cultivation, it implies that culture is not something we are simply born with, but rather something that we develop and nurture over time. Ang sinasabing kultura ay isang uri ng paglilinang ay nangangahulugan na hindi ito isang bagay na likas sa atin mula sa ating kapanganakan, kundi ito isang bagay na ating pinauunlad at pinapalago sa paglipas ng panahon. This brings us to the idea that every human being is potential member of their own social group. Ibig sabihin, bawat tao ay may kakayahang maging bahagi ng kanyang sariling grupo o lipunan. We are all with certain innate qualities like the ability to learn, communicate, and adapt. These are the raw materials that we use to cultivate our own culture. Ang bawat tao ay pinapanganak na may likas na katangian tulad ng kakayahang matuto, makipag-usap, at mag-adapt. Ito yung mga pangunahing materyales na ginagamit natin upang linangin ang ating sariling kultura. In essence, culture is both product of human activity and a process by which individuals become members of their society. It's a continuous interaction between what we inherit and what we create. Sa madaling salita, yung kultura ay parehong produkto ng ginagawa or activity ng tao at proseso kung paano nagiging bahagi ng lipunan ng isang individual. Ito ay tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng ating minamana at ng ating nililika. So, when you think of culture, imagine it is a garden. You have the seeds, the soils, and the water. But it's through careful cultivation that a beautiful garden grows. Okay. What is culture? Anthropologist Edward Taylor developed one of the classic definitions of culture. He said, culture is a complex whole which includes knowledge, belief, law, art, moral, custom, and other capabilities and habits acquired as a member of society. So, ang kultura ay isang mahalagang bahagi ng ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating lipunan. Isa sa mga kilalang anthropologist si Edward Taylor na nagbigay ng isang classical na definition ng kultura. Sabi niya, ang kultura ay isang komplikadong kabuuan na kinabibilangan ng kaalaman, paniniwala, batas, sining, moral, kaugalian at iba pang kakayahan at gawi na nakuha bilang miyembro ng lipunan. In English,
Taylor defines culture as a complex whole. Ayan, nandyan na yan. Yung binasa natin kanina. Mula sa ating paniniwala at batas, hanggang sa mga sining at kaugalian, lahat ng ito ay bahagi ng kultura na ipinapasa at natututunan natin sa loob ng ating community. It's not just about what we know, but also how we apply that knowledge and how it shapes our behavior and relationships. Sa kultura ay hindi lang tungkol sa mga tradisyon at gawi. Ito rin ay ating kabuuang pagtingin sa mundo at kung paano natin ito iniintindi at isinasaalang-alang sa ating araw-araw na buhay. Okay. On the other hand, sociologists define culture as the entire way of life, followed by people and everything learned and shared by people in society. So, ano ba yung sociologist? Sino ba yon? Yung sociologist ay mga eksperto sa pag-aaral ng lipunan. Ito ay sila ay may sariling definition ng kultura. They define culture as the entire way of life followed by people. Ibig sabihin, ito ang kabuuang pamumuhay na sinusunod ng mga tao sa isang lipunan. Culture includes everything that is learned and shared by people in society. This encompasses our customs, traditions, beliefs, values, language, and even everyday practices. Sa madaling salita, ang kultura ay ang lahat ng mga aspeto na buhay na itinuturo at tinatanggap ng isang community o komunidad. For example, think about how we celebrate different festivals. Ang paraan ng pagdiriwang natin ng mga piyesta, mga tradisyon sa pagkain o ang ating mga pananampalataya ay bahagi ng ating kultura. These practices are learned from our families, communities, and society at large. At sa pamamagitan ng mga ito, na ibabahagi natin ang ating kultura sa iba. Culture is not just about individual practices, but about the shared experiences and norms that bind a community together. It shapes our identity and influences how we interact with each other. Kaya sa pag-aaral ng ethics, mahalaga na maunawaan natin ang papel ng kultura dahil ito ay may malaking epekto sa ating pagpapahalaga sa ating moral na pamamantayan. Okay, how culture influence the moral development of the people? Culture is always social and communal, by which the relationship of the people towards one another and their experience as a people are the culture's meadow. It is in the relationship and communal experience that culture influences the moral development of its members. Ibig sabihin, ang kultura ay laging social at communal. Ibig sabihin ito ay nabubuo sa pamamagitan ng relasyon ng mga tao sa isa't isa at sa kanilang karanasan bilang isang grupo. Sa madaling salita, ang kultura ay parang isang garden kung saan ay ang ating pakikisalamuha at karanasan ay nagtutulungan upang hubugin ang ating pananaw at asal. Halimbawa, sa isang maliit na bayan kung saan ang mga tao ay nagtutulungan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, kapag ang isang tao ay nagkasakit, ang buong community ay nag-aalok ng tulong. May mga nagbibigay ng pagkain, may nag-o-offer ng panalangin, o kahit yung kanilang oras ay binibigay din. Sa ganitong sitwasyon, ang mga taong ito ay natututo ng mga pagpapahalaga tulad ng pagkakaisa at malasakit na nagbibigay daan sa kanilang moral na pag-unlad. At in this example, the community shared experiences and mutual support contribute to the development of values like empathy,
solidarity. These values are central to the moral framework of the individuals within the community. Thus, culture through its communal nature shapes and influences the moral development of its members. Okay. The culture defines the normative principles and behavior of the society. It defines which particular principles and behavior that should be kept that would serve the best interest of the community. Culture, as we know, shapes what we considered right or wrong, acceptable or unacceptable. It sets the standards that guide our actions and interactions with other. So sa simpleng paraan, ang kultura ay parang mapa na nagagabay sa atin kung ano ang mga pamantayan ng ating lipunan. Ang kultura ay nagsasabi kung anong mga prinsipyo at asal ang dapat nating sundin para sa ikabubuti ng komunidad. For example, in many cultures, it is considered respectful to remove your shoes before entering someone's home. This practice is not just a custom. It is a normative behavior that reflects the value of cleanliness and respect within that culture. So, ang ginagawa ng kultura ay tinutukoy nito ang mga prinsipyo at asal na dapat nating panatilihin upang maglingkod sa pinakamahuhusay na interes ng ating community. Sa madaling paraan, sa ganitong paraan, natututo tayo kung paano tayo dapat kumilos upang mapanatili ang pagkakaisa at respeto sa loob ng ating lipunan. In summary, culture provides the framework for normative principles and behaviors, helping to maintain harmony and well-being of the community. Example, sa mga bansang may malalim na pagpapahalaga sa family bonds tulad ng mga Pilipino, ang respeto sa nakatatanda at pag-aalaga sa pamilya ay itinuturing na mahalaga. This cultural values guides behavior and expectations within the family and community, ensuring that family members support and care for one another, which ultimately benefits the entire society. A culture, as best exemplified in the experience of the people, develops restriction and set boundaries and limitation as they live and relate with one another. Sa konteksto ng ethics, ang kultura ay hindi lamang isang koleksyon ng mga tradisyon at paniniwala. Ito rin ay may kinalaman sa mga limitasyon at pamantayan na itinatag para sa maayos na pakikisalamuhan ng mga tao. For example, in many culture, there are specific guidelines on how to show respect to elders. In the Philippines, it is common for younger people to use po and opo when speaking to elders. This practice isn't just a form of politeness. It is a cultural norm that helps maintain respects and harmony within the community. In this example, the restriction or boundary set by the use of respectful language helps in shaping social interaction and maintaining a certain level of decorum. Without these cultural boundaries, the way people interact could become chaotic and less respectful. Sa madaling salita, ang mga limitasyon at pamantayan na itinatag ng kultura ay tumutulong sa pagbuo ng maayos at harmony relationship sa loob ng isang community. Ito ay nagpapakita na ang kultura ay hindi lamang tungkol sa mga gawi, kundi tungkol na rin sa mga patakaran na nag-uugnay sa atin. As culture helps in generating the character and the identity of its people, it also includes their moral characters. Culture condition the mind. The way people think and the way they perceive
the world and the relationship with one another. Culture plays a crucial role in shaping our identity and character. In the set of shared beliefs, values, norms, and practices, they are passed down from one generation to another within a community or society. Simpleng salita, ang kultura ang nagiging pundasyon ng ating pagkatao at pagkakakilanlan. Ito rin yung nagtatakda kung paano natin nakikita ang mundo at paano tayo nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Let me give you an example. Imagine a community where the culture highly values respect for elders. In such culture, children are taught from a young age to show respect by using polite language, listening attentively, and offering help to older members of the family. This cultural value shapes the way individuals in the community interact with each other and with outsiders. In this scenario, the moral character of the people is influenced by their cultural practices. Ang mga bata sa community na ito ay lumalaki na may matibay na pundasyon na respeto at malasakit sa kanilang kapwa. They learn to view respect as an important moral principle, and this mindset affects their behavior in various aspects of life. Thus, culture conditions the mind. It helps people develop certain ways of thinking and perceiving the world. Through cultural practices and norms, we learn that it is considered right or wrong, acceptable or unacceptable in our society. Ang ating mga pananaw at pakikitungo sa mundo ay hindi lamang nagmumula sa ating mga personal na karanasan, kundi pati na rin sa mga aral at tradisyon na itinuro sa atin ng ating kultura. The culture identifies the authorities or the governing individuals or groups. They are the symbols of guidance and control. Okay. Sa bawat lipunan, may mga tao o grupo na itinuturing nating mga authority. Sila yung mga nagtatakda ng mga patakaran at regulations. At sila rin yung nagbibigay ng direction kung paano tayo dapat kumilos. Halimbawa, sa Pilipinas, ang mga miyembro ng gobyerno tulad ng mga guro at mga magulang ay tinuturing na authority. Sila yung mga tungkuling magbigay ng gabay sa atin at tiyaking sumusunod tayo sa mga pamantayan ng lipunan. Imagine this example. Ang isang guro sa paaralan, ang guro ay hindi lamang nagtuturo sa mga aralin, siya rin yung nagtatakda ng mga alituntunin sa loob ng klase. Kapag ang isang estudyante ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng klase, maaaring magbigay ng parusa ang guro. Tulad ng pagkakaroon ng karagdagang gawain o pagsuspinde. Ang layunin ng mga parusang ito ay hindi lamang magbigay ng disiplina, kundi tiyakin na rin na ang lahat ay sumusunod sa mga pamantayan ng tamang pag-uugali. So sa ganitong paraan, ang authority, kung ito man ay guro o magulang o kahit na isang leader sa gobyerno, ay nagsisilbing simbolo ng gabay at kontrol. Ang kanilang papel ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at pagtuturo ng tamang asal sa lipunan. Sa ethics, mahalaga na maunawaan natin ng papel ng mga otoridad at ang responsibilidad natin sa pagsunod sa kanilang mga patakaran. Hindi lamang dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pagkilala sa kanilang layuning magbigay ng magandang gabay sa ating pag-unlad. So, dito natatapos ang ating
lesson 2 sa ating chapter 2 na culture and morality. Sana may natutunan kayo at feel free to ask kung may hindi kayo na intindihan. Muli ako si Sir Dave Escala at ang inyong guro sa ethics.